Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, binomba, winasak at pinalubog ang isang bangkang dimotor sa karagatang malapit sa lubang sa Pilipinas. Kita sa video ang aktwal na puwersa ng eroplanong mandirigma ng Estados Unidos sa panahon ng Balikatan 2024. Isang babala sa bansang nagtatapang-tapangan pero alam naman nating walang kakayahang manalo sa isang labanan. Bagong mga radar ng Pilipinas na nabili sa Japan, dumating na at ito ay posibleng ma-deploy sa Pag-asa Island o sa iba pang detachment ng Pilipinas sa West Philippine Sea. It is possible that we can also deploy it in areas of the West Philippine Sea given that Good news mga kabayan, isa pang missile defense system na gawa ng Israel parating na sa Pilipinas. Wow! Basta made in Israel, siguradong maasahan at malakas yan. Mga barko ng Pilipinas, Amerika at France naglayag ng sabay-sabay sa West Philippine Sea. Isang eroplanong mandirigma ng Amerika ang nagsagawa ng maritime strike sa karagatang malapit sa lubang sa Pilipinas. Noong ika-30 ng Abril taong kasalukuyan, ang US Air Force AC-130J Ghost Rider na armado ng iba't ibang mga armas, ipinakita ang kakayahan nito kung paanong wasakin ang target sa karagatan sa panahon ng Balikatan 2024. Ito ay panimula pa lamang ng puwersang taglay na ipinapakita ng Amerika sa mundo at maging sa China. Maituturing ba itong banta laban sa China? Siguro dahil ang pagpapakita ng ganitong uri ng lakas ay hindi lamang upang ipakita ang kakayahan na pwedeng gawin ng Amerika. Nagbibigay din ito ng sinyales laban sa China. Mas maraming asset pa ng US Air Force ang nakatakdang lumuhok sa isa pang maritime strike drill na gaganapin naman sa gawing Luzon, kabilang ang mga F-16 multi-role fighter at B-52 heavy bombers ng Amerika. Aktual na video, panoorin! Dumating na sa Pilipinas at pinasinayaan na ng Armed Forces of the Philippines ang mga bagong radar na bili nito sa bansang Japan. Sa mga nagtatanong kung pwede ba itong ilagay sa Pag-asa Island o sa iba pang mga detachment ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sinabi ni Department of National Defense Gibo Chodoro na ang lahat ay posible. Ganon din ang naging pahayag ng Philippine Air Force. I heard that there are the plans for the Philippines to deploy these laders to the Pag-asa Island. Is this true? I cannot confirm or deny operational plans. I'm sorry. the advantage of having this mobile radar system is its flexibility. We can deploy it in different areas of the country, even in remote areas and strategic areas where it can best respond to the security requirements of our country. It is possible that we can also deploy it in areas of the West Philippine Sea given that we have a platform that can accommodate its size and its weight. Ito ay makakatulong sa sandatahang lakas ng Pilipinas upang malaman at matukoy ang mga banta bago pa man makapasok sa Air Defense Identification Zone ng bansa sa pagkakaroon ng mga makabagong missile system ng Pilipinas tulad ng Spider Air Defense System at BrahMos Supersonic Cruise Missile, at ang bagong radar mula sa Japan ay magbibigay ng bagong lakas sa depensa ng Pilipinas. Meron na tayong karagdagang mga mata at meron na rin tayong armas na wawasa sa mga banta na pwedeng ilunsa ng mga kalaban laban sa Pilipinas. What kind of advantages this new equipment will bring to our territorial defense in view Oh, of the it adds- recent encroachment in the... No, it adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. No? It adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata. 1
Good news mga kabayan, may parating na namang mga bagong missile defense system mula sa Israel. Ngayong buwan darating sa bansa ay 3 battery ng Philippine Spider Air Defense System. Wow! Dagdag lakas na naman sa Pilipinas. Bumili ang Pilipinas ng 3 battery ng Spider Air Defense System na nagkakahalaga ng mahigit 6.8 billion peso sa kumpanyang Rafael Advanced Defense System ng Israel. Kasama na dito ang Integrated Logistics Support, Simulator, Missile Repair Facility, Air Defense System Missile Training para sa mga personal ng Philippine Air Force at maging mga missile nito. Ang dalawa sa mga battery ng Philippine Spider Air Defense System ay naideliver na sa bansa at ang mga ito ay kasalukuyang nang nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para sa proteksyon ng ating bansa. Ang mga ito ay formal nang tinanggap ng Philippine Air Force noong 8 ng Nobyembre taong 2022 sa Basa Air Base at ang ikatlong battery nito ay inaasang darating sa Pilipinas ayon sa source sa ika-24 ng Mayo taong kasalukuyan. Ngayong Balikatan 2024, ipinakita ng Armed Forces of the Philippines sa Japan Self-Defense Force ang Philippine Spider Air Defense System at isa rin ito sa mga makabagong gamit pandigma ng Pilipinas na susubukan ngayong Balikatan 2024. Gaano ba kaepektibo ang Philippine Spider Air Defense System? Ang nasabing sistema ay isang medium range na kaya nitong tamaan ang target sa layo na 50 kilometro o sa taas na hanggang 52,000 talampakan depende sa uri ng missile na ginamit nito. Ang Spider Air Defense Missile System ay idinisenyo upang protektahan ang mga kritikal na land-based fixed assets, mobile platform at friendly forces mula sa aerial threats gaya ng combat aircraft, attack helicopter, drones, incoming missiles, guided munition at maging rockets. Mga barko ng Pilipinas, Amerika at France naglayag ng sabay-sabay sa West Philippine Sea. Laban Pinas.